Good morning, good morning. Nagtetest na naman tayo ng microphone. Bali, tinetest natin yung DIY natin na microphone. Ito po yung microphone na nabili natin sa Lazada na nagkakahalaga ng around 60 pesos. Yan po. So originally, itong microphone na ito po designed for cell phones, yung mga mobile phones natin. Dahil doon sa video na ginawa natin nung una sa kanya, masasabi ko na may kulang doon sa tunog niya. May kulang doon sa nasasagap niya na audio. Sabi ko nga doon sa video, hindi niya nasasagap yung ambient noise o yung mga background noise. Like kunyari yung mga sasakyan sa paligid, yung ibang ingay na dapat naririnig mo kapag nagre-record ka ng video. Hindi siya naririnig. Nag-DIY tayo ng microphone kasi kung maaalala nyo yung jack na ginagamit sa kanya ay TRRS. Yung jack na ginagamit sa kanya is may tatlong guhit. Ito po ay tinatawag na lavalier microphone or lapel microphone. Kung makikita natin, ang kanyang input jack po ay patusok. Yung sa pang-camera kasi talaga, kailangan dalawang guhit lang yung pin out or yung jack. So ano nga ba yung pinagkaiba noon? Yung tatlong guhit na jack, yun ay tinatawag na TRRS. Kagaya ng sinabi ko, designed yun para sa mga cellphones. Kung mapupunan nyo yung mga headphones nyo, yung mga ginagamit nyo sa cellphone, meron siyang jack na may tatlong guhit. Bakit ganon? Kasi yung dalawa dun ay napupunta sa earpiece kung saan naririnig nyo yung sounds pag nagpapatugtog kayo or naririnig nyo yung kausap nyo. Yung isa naman dun ay para sa microphone kung saan para makapag-record kayo, kung gusto nyo i-record yung boses nyo, dun pumupunta yung signal. Kumbaga may tatlong signal siya. Tig-isa sa bawat earpiece, sa left side tsaka sa right side. Yung isa naman is para sa microphone. Ngayon, ang mga cameras kasi, dinesign siya, yung audio input niya, dinesign siya para sa isang input lang. Doon ngayon pumapasok yung isang klase ng jack, yung TRS. So yung TRS kasi, para lang siya sa microphone. Kung maalala nyo, may ginamit tayong adapter, Type-C USB, papunta sa TRRS na adapter. Pero yung tunog niya, may kulang. Parang ampayat ng tunog. Okay, kamusta mga tropa? Tinetesting natin ngayon yung ating Chipangang microphone na nakuha natin sa Lazada. Yun nga, yung signal na pumapasok doon is hindi lang isa. Yung dalawa doon ay para sa earpiece. Yung isa para sa microphone. Ang nangyayari, dahil magkaiba yung pin out nila, hindi pumapasok ng buo yung audio kapag yon ang ginamit mong microphone. Kaya ngayon, bumili tayo ng adapter na pang TRS talaga. Pang design talaga siya for cameras. Hindi lang sa action camera. Any camera na Type-C USB yung input niya, pwede mo siyang gamitin para maging saksakan ng microphone. Ngayon, yung product na yun yung Boya BY-K4. Yun bali yung gagamitin nating adapter para makagamit tayo ng TRS na microphone. Ngayon, dahil yung microphone na nabili natin sa Lazada, siya ay TRRS, kagaya sabi ko, pang cellphone, minodify ko siya. So, DIY ko siya. Ito ngayon yung mic na gamit natin. Hindi ko alam kung maayos ba yung tunog niya, kung okay ba siya. Hindi ko alam kung maganda ba yung tunog. Hindi natin alam yan. Pero malalaman natin yan mamaya. Okay? Let's go.
O mga tropa, sinetesting natin ngayon tong ating DIY na microphone. Testingin natin kung meron ba siyang mga clipping na nangyayari or nagbabasag-basag yung tunog. Malalaman natin yan pag na-edit na natin. Comment down lang tayo mga paps. O nga pala mga tropa, bali naka open helmet tayo ngayon. Tingnan natin kung ano yung tunog niya kapag naka open helmet, kung nababasag ba yung ating audio, kung naiintindihan pa ba yung sinasabi natin versus dun sa mga nasasagap ng mic sa paligid. Let me know sa comment section kung okay ba yung tunog natin, kung nakukuha ba ng maliwanag or malinaw yung ating boses. Ayan, lalo na pag medyo bumibilis yung ating takbo. Siyempre pag naka-open ka, mas marami yung pasok ng hangin, medyo maingay yun. Ngayon naman magko-close tayo ng helmet. Tignan natin kung mag-iiba yung boses ko, pero feeling ko mag-iiba yun kasi kapag ka naka-close yung helmet, syempre nakakulob yung ating sound. Feeling ko mas magiging mas maraming bass frequency kapag ka naka-close yung helmet. Alright, 1, 2, 3. Yun, hello. Ayan, naka-close na yung ating helmet. Yun, dito pa lang naririnig ko na medyo mas nagkaroon ng bass frequency yung aking boses. Malinaw naman kaya? Klaro ba? Let me know sa comment section. Ano mas prefer nyo? Open helmet or closed helmet? Test mic 1, 2. Sana okay yung tunog, hindi siya nagde-distort, hindi nababasag, or yung tinatawag na nagkiklip. Sana aux na aux yung ating audio. Testing microphone 1, 2. Testing microphone 1, 2. Check 1, 2. Testicles. Ayun na nga mga tropa, bali ito na yung microphone na DIY natin. Ngayon ito na yung kanyang input jack. Kung makikita nyo, TRS na siya. Originally ito yung kable, mahaba talaga siya, so pinutol ko lang siya ng sakto. Tapos ito yung original na pin nung ating microphone. Kaya nung sabi ko, pag ganito yung pin mo, pang cellphone talaga ito naka-design, kaya hindi siya gagana dito sa ating adapter na BY-K4 ng Boya. Ang gumagana lang kasi dito is yung mga TRS na input jack, which is etong input jack na to. Yan. Ayun nga, bali itong ginamit kong kable pakalat-kalat lang dito sa bahay namin. Sabi ko nga, naalala ko meron ako. So hinagilap ko lang, swerte nakita ko naman. Tapos dinugtong ko lang siya dito sa may microphone. Ayan, nakadugtong lang siyang ganyan. Ngayon ito, pwede ko na siyang irekta dito sa Boya BY-K4. At ito naman ay nakadirekta na dun sa ating action camera na DJI Osmo Action 3. Noon nga palang pinapakinggan ko yung audio, kahit papaano maayos-ayos naman siya, okay naman. Compared dun sa original na input jack niya dati na talagang wala siyang ambient noise. As in, boses mo lang yung naririnig, kagaya nga nung sabi ko dun sa isang video. Para lang ako nagbo-voice over nung yun yung gamit ko. Dito kahit papano, meron akong naririnig na ambient noise, yung mga kotse, motor sa paligid, naririnig naman kahit papano. Kung under budget ka, gusto mo ng murang setup para sa motovlogging, pwede na to. Kaysa bumili ka ng mga branded like yung Purple Panda na nabibili sa Shopee and Lazada. Parang, hindi ko alam kung magkano pero mahal siya, nasa libo halaga nun. Samantalang ito parang 65 pesos lang yung microphone. Yun nga lang, i-modify mo na lang. So yan mga tropa, yan lang yung ginawa natin. Share ko lang sa inyo. Sana meron kayong natutunan.
Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli. Ciao.